impact their world and beyond. Okay? Sabi ko nga, ito ay Love Month, so lahat ng activity natin etong February ay related sa love. Okay? At yung unang ah, major event natin ngayong February ay yung ating love campaign. No? Ayan po. No? Sa February 18, no? Love Sunday. At papangunahan po yan ng Love Group. Ayan. Alam niyo na po ba yung yung group nyo? Okay? Ito yung group nila, ayan, ni Brother Nelson, ni Brian, ayan, nila Step, no? So kung hindi nyo pa alam, no, yung inyong group, alam ko meron bang create na GC? Si Brian, no? Para sa inyong group. Kaya kung kayo po ay kasama doon, ibig sabihin, kayo po ay magli-lead ng Love Sunday. Ayan. Okay? So kung may mga questions po kayo, hindi kayo nakasama nung meeting last Sunday, nung Love Group, ay pwede nyo pong puntahan si Brother Nelson or si Brian. No? Kaya para lahat po ay involved dyan sa Love Sunday. So, i-save na po natin yung date na yan at i-start na po tayo mag-invite. Then, Feb 11, yan po ay coffee date night ng Quest. Okay? So, pero welcome po kayo dyan. Yung mga, kung gusto nyong mag-coffee date, no? Kayo po ay invited din sa aming Quest. 6:30 ng gabi. Okay? Then Feb 10, no? February 10, meron po leaders meeting. Alam ko lunch to itong meeting na to. So, wala pang venue. So, mga leaders naman po yan. Then, February 26 and 27, yan po ay ating couples retreat. No? So, sa mga mag-aasawa po dito o sa mga nagbabalak mag-asawa, save na po natin yung date na yan. Meron po tayong couples retreat no February 26 and 27. Yan po ay Monday and Tuesday. No? At syempre, hindi po ito libre. Okay, so mag-save na po tayo ng ating pan-date sa mga asawa natin. Okay, meron po surprise venue daw. Ayaw pa paalam so surprise venue. Pero syempre pag surprise, sigurado maganda yung venue na yan. Kaya mag-excited po tayo dito sa event na to. Mag-save na tayo ng pera at mag-save na po natin yung date na yan, February 26 and 27. Yan. So, sabihan nyo na yung mga asawa nyo na i-date kayo sa couples retreat. Okay? Handa na po ba tayong mag-worship sa Panginoon? Okay? Tayo po muna tayong lahat at tayo po ay mag-Bible reading. Tawagin ko si Aldrin. Good morning po sa ating lahat. Bali po ang Bible reading po natin ngayon is Psalm 97. Buksan na lang po ang ating mga Bible. Bali po 1 to 12 po siya. Ako po ang magbabasa ng 1 to 11. Then sa number 12 po tayo po yung sa verse 12 po tayo po yung sabay-sabay na magbabasa. Okay po? Psalm 97. The Lord reigns, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad. Cloud and darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. A fire goes before him and burns up his enemy round about. His lightning light the world. The earth sees and trembles. The mountain melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord of the whole earth. The heavens declare his righteousness, and all the people sees his glory. Let all put to shame who serve carved images, who boast of idols. Worship his all you gods,
Zion hears and is glad. And the daughters of Judah rejoice because of your judgment of Lord, O Lord. For you, Lord, are most high above all the earth. You are exalted far above all gods. You who love the Lord, hate evil, He preserved the soul of His saints. He delivered them out of the hand of the wicked. Verse 11, light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Verse 12 po, sabay-sabay po tayo. Rejoice in the Lord, you righteous, and give thanks at the remembrance of His holy name. Okay po, let's pray po. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na kami po ay inyong iningatan sa aming pagbiyahe, papunta po dito sa aming panambahan. Kaya na nga po, Panginoon, ang manguna sa aming pag-awit ng papuri sa inyo. At kayo na nga pong bahala sa mga member po namin na paparating pa lamang. Pag-ingatan niyo po sila. Ang lahat po na ito, Lord, nataas po namin sa inyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa The Bridge Christian Community. Bago po tayo magsimula, batiin nga po natin ang ating mga katabi. Kamayan po natin ang bawat isa. At batiin po natin ang bawat isa ng magandang umaga. February na po. Araw na po ng mga puso. At para sa mga sawi, tis-tis lang po muna tayo. Simulan po natin ang service natin by singing this song, Jesus. Ako'y sasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kawan, hatian ay sa'yo. O Diyos, dakila ka, kahanga-hanga kang talaga. Tunay na ligaya, sa'yo lang nadama. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwan, hatian ay sa'yo. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko. Ako'y binago ng pag-ibig mo.
Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ika'y kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indat ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mo lubos. Aming itatanghal, pagkaran mo, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ika'y kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Let's pray. Panginoon, salamat po sa panibagong umaga na mararanasan namin ang kamangha-mangha ninyong pag-ibig sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil may bagong umaga, bagong sikat ng araw, bagong pagkakataon para mayakap namin ang aming mga pamilya, makapiling namin ang aming mga mahal sa buhay. Kami po ay may bagong hininga, kami po ay may bagong lakas ng loob, may bagong tibok ng puso para ma-experience namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil hindi po sapat ang aming salita, hindi po sapat ang aming mga awitin na ito para pasalamatan kung gaano po kayo kabuti sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil tunay pong kamangha-mangha. It is unbelievable sa amin, Panginoon, how
A God like you could love people like us. Mga taong katulad po namin na makasarili sa isang buong linggo, madalang po kaming nag-iisip ng para sa inyo, Panginoon. Pero araw-araw, bagong biyaya po ang binibigay niyo sa amin. Panginoon, lumalapit kami ngayong umaga na ito para humingi ng tawad sa maraming beses na inisip po namin na kaya namin sa buhay na ito sa sarili naming lakas, sa sarili naming kakayahan, sa sarili po naming talino dahil alam po namin lahat ng mga bagay na ito ay galing lamang po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, para alalahanin at makita kung sino po kayo talaga sa aming buhay. Na kayo po ang maging Diyos, nag-iisa aming pupurihin sa araw-araw. At nawa, Panginoon, yung araw po na ito at yung aming service ngayong umaga ay maging kapuri-puri po sa inyong pangalan dahil kayo po ay karapat-dapat na purihin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa bagong araw na ito. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Let's sing the song. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay mapawalang hanggan. Ulitin natin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal.
nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Dakilang katapatan. Sabay-sabay po tayo mawit. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laman. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila
Dakilang Diyos, tunay nga po sa umaga na ito, kami po ay nagbibigay papuri sa iyo, Ama. Salamat po sa iyo pong kadakilaan na wala pong araw, Panginoon, na kayo po ay nagkulang sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyo pong katapatan sa amin pong mga buhay, Ama. Salamat po dahil patuloy mo kaming inaalagaan, Panginoon. Salamat po dahil patuloy mo kaming pinoproteksyonan at sinusupply ang lahat ng aming pong mga pangangailangan. Sa umaga po nito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harap at nagbibigay papuri, Panginoon, sa iyong kabutihan. Dalayan ko po, Panginoon, ang iyong pong pagpapala. Sa umaga po nito, Panginoon, ang aming pong pagsamba sa iyo. Dalayan ko po, Panginoon, na iyong pong ihanda ang aming pong mga puso, ang aming isipan naman sa aming pong patuloy na pananambahan, sa aming pakikinig ng salita. Patuloy mo pong pagpalain ng umaga nito, Panginoon, at tinataas amin ng pangalan. Pinupuri namin kayo sa pangalan na aming Panginoon Supri, sa iyong tagapagligtas. Amen. Una po tayong lahat. Okay, sige, tawagin natin yung ating speaker ngayong umaga, si Preacher Micah. Ayan. Ako naman po ulit, wala po kayong choice, pagpasensyahan nyo na. So sabi ko last time, after ko saan ba ito dapat? Taas? So sabi ko last time, after nung message, nag-feedback si Dad. Sabi niya, yung mga tao daw, nakikita niya sa live. Ano yung sabi ni Dad? Ano daw, parang restless. Restless daw. So hindi niya alam hindi niya ma-discern kung ang nararamdaman niya daw at that time is either tinatamaan daw kayo o nabobore daw kayo sa message. So sabi ko malamang nabobore sila kasi kabadong-kabado o nasa taas. Pero sinasabi nila lahat sa akin na okay lang yan, first time mo lang naman. Tapos, ano pa yung sinasabi sa akin? Na wag ko daw isipin nyo, which is very true. Na kaya sa tingin ko, very, very perfect yung message for me, for me to preach it, for me to teach it. Kasi, hindi ko sasabihin na out of all the people here, ako yung pinaka-nakaka-relate. Hindi ko yung sasabihin. Pero isa ako sa mga nakaka-relate. Tsaka, masishare ko pa yung experiences ko, mga pinagdaanan ko, to overcome. No? Iba-backtrack lang natin mabilis yung ating, yung point 2, no? yung lie number 2. Pero before that, kikwento muna ulit ako. Susubukan kong gayahin si Dad sa mga introduction niya. So last night, nagpunta kami ng kasal sa Tagaytay. Tapos umalis kami ng bahay. Umalis ako ng Marikina mga 10:30. Umalis ako ng bahay 10:30. Tapos may ginawa pa kami. Tapos nakauwi ako mga almost 2. Mga 1:30 ganyan. So, tapos sinasabi ni Ma, all the while, nagme-message si Ma na mahirap mag-preach pag pagod, pag puyat, ganyan. So nung sinabi niya yun sa akin, pauwi ako, ang iniisip ko lang, yari ako bukas. Pag tumungtong ako doon sa likod ng pulpit, tapos hindi ako nakapaghanda, baka manigas ako doon, baka kunin ako ng Panginoon right there and then. Pero, tingnan natin, pag nataka sa puso, kita-kits na lang sa langit. Pero hindi naman siguro, nakapaghanda naman ako. Tapos yun, okay naman yung kasal, tapos, nung pinapanood namin yung, sabi ni Jovi, ang paborito niyang part sa mga kasal is yung SDE, yung same day edit. Tapos nung iniisip ko kanina, maganda siyang analogy sa buhay natin. So eventually, the time will come when we breathe our last breath. We will face the Lord, the judgment seat. Tapos, most likely, meron din siyang same day edit. Yung Panginoon, papakita niya din sa iyo yung same day edit niya. Yung same day edit mo, hindi yun magsa-start kung kailan ka nakakilala sa Panginoon. Magsa-start yun as soon as you are born. So as soon as ilabas ka
sa tiyan ng nanay mo, ng nanay ko, yun yung papakita sa akin ng Panginoon. So buong buhay mo of existence, kung kailan man ako mamatay, of your XX years of existence, ito yung ginawa mo. Ito yung same day edit mo. So, yung same day edit, hindi naman yung buong kasal yung nilalagay dun eh. Diba? So, clips, parang yung the most important parts. So, yung same day edit, ang ginagawa doon sa kagabi, kay Jet and kay Ella. Ang parang narrator, yung background music, is si Jet, yung vow niya doon sa wife niya. So naisip ko, yung background voice, sa same edit ko, yung Panginoon, sabi niya, ayan, tinan mo yung ginagawa mong kalokohan dyan. Kristano ka na niya. Tas siguro hindi yun mga 5 minutes lang. Siguro mga isang buong araw yung same day edit na yun. Sinisip ko lang, ano kayang itsura no same day edit ko pag pinakita sa akin ng Panginoon? Kasi yung mga tao, last night, yung reaction nila, mga ganyan, naiiyak, natatawa doon sa mga jokes. Sa akin kaya ano maging reaction ng Panginoon? So sa inyo kaya ano maging reaction ng Panginoon sa same day edits niyo? Would He frown? Would He smile? Would He be crying because you have done a good job? Or would He be disappointed because you have done less than He has expected you to do? So babalikan natin yung purpose na point 2, na line number 2 is, I don't measure up because I don't have anything to offer. So the truth, Jesus has a purpose for your life today. And the message is you are needed. So let's pray before we continue. God, we come to you today. We ask for your forgiveness. We ask for your understanding for our iniquities, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga hindi tamang ginagawa, Panginoon, for us. Sa aming pagkalimot sa inyo, sa pagsamba sa inyo everyday, sa hindi pag-pray, sa hindi pag-devotion, sa hindi pag-attend ng ibang services, sa hindi pag-attend ng small groups. We ask for your forgiveness, Panginoon, sa times na hindi po namin ikaw nauuna sa araw-araw, sa pagising at sa pagtulog namin. And we ask humbly, Panginoon, to open our hearts and minds and soul, Panginoon, to receive this message of yours, and also use me, God, as a vessel for me to translate your message to the hearts of these people and to myself as well. Ingatan niyo po yung mga papunta pa lamang at continue to bless the rest of the day. In Jesus' name pray. Amen. So again, yung ating verse for this lesson, so nakalagay kung meron kayong gospel light, hindi na to part 2 part 3 na to. Kasi inumpisahan ni Dad, tapos inumpisahan ko ulit. Pero Ephesians 1, chapter 1, verses 1 to 14. So, babalikan lang natin yung touch back on purpose. So, we are needed. So, I don't measure up because I don't have anything to offer. Pero dahil sa sinasabi sa Ephesians 1:8, hold on. Sinasabi sa Ephesians, all wisdom and insight He made known to us to the mystery of His will. So, ang sinasabi dyan, nung tayong nakakilala sa Panginoon, yung mystery na yan, it was revealed to us through the wisdom and insight na binigay sa atin ng Panginoon. So yung purpose, magta-touch back lang tayo sa purpose. Kasi kagabi, yun yung inisip ko. Kagabi dahil si Jovi, yung girlfriend ko, ang line of work niya, sa medicine. So yung mga kaibigan niya, most likely, medicine people din. So, mga doktor. Tapos yung isa doon, si Doc Vince. Si Doc Vince, chief na siya ng Optal. Diba? Chief na siya ng Optal. So inisip ko kagabi, ang hirap nila sabayan. So may mga terms, may mga analogies, mayroon silang mga jokes na hindi ko magets. So sabi ko, inisip ko, in-internalize ko, tapos sinabi ko din kay Jovi na, I have to keep up. I have to keep up sa pinag-uusapan niya. Tapos sinabi niya, kapag naman ikaw, for example ako, kasi ang line of work ko sa recruitment. So dahil ang trabaho ko, I talk to people, I ask them what they do for a living, bakit nila gustong mag-apply sa kumpanya, na-handle ko. At chinecheck ko lahat kung suitable ba sila doon sa culture and everything else. Sinasabi niya sa akin, kung ikaw ba, kasama mo yung mga katrabaho mo, at ando doon ako, sa tingin mo magigets ko. Dahil humble ako, at alam kong hindi sobrang technical ng recruitment, naisip ko, naman, may gets mo yan. Tapos naisip ko, ang dami ko naisip, no? Tapos naisip ko eventually kanina, habang inaaral ko to, na we all have different purposes in our lives. So some are meant to be, so hindi siya greater eh.
if you would think na some would be greater, you would be belittling yourself. Inisip mo na, hindi, ako lang ito. Pero hindi. Ikaw yan. That is your purpose in life. So, kaya nga natin binalikan last Sunday yung alam ko na-mention ko to, yung sinasabi sa Romans na lahat tayo, each of us, is a part of Christ's body, which is the church. So, hindi pwede, for example, na yung daliri, o yung kuko, ano yung sinasabi ni Louis Giglio? Yung laminin. For example, laminin ka dito sa church. Hindi pwedeng yung laminin na yan pupunta sa ibang church. Tapos doon siya magiging laminin. E di magkukulang yung laminin sa church natin. By the way, yung laminin, kung di nyo pa napapanood yung documentary ni Louis Giglio, yung laminin is the glue fiber of the body. Tapos, yung itsura niya, yung specimen niya, as a cell, it's shaped like this. Ganyan yung itsura niya. Anyways, so kapag inalis mo yung isang laminin sa katawan, lilipat siya sa iba, makukulangan tayo. Our body would fall apart. If that were a church, if you would go to a different church, you would go to a different family, you would have different fathers, would have different mothers. Your purpose, ang sinasabi ni Apostle Paul dito sa Ephesians, because of the wisdom and insight that God has given us, revealed to us the mystery, dapat tayo alam na natin na our purpose is to be part of a church. To be part of Christ's body. Hindi part of Christ's bodies. So hindi ka pwedeng you jump from this church, pag nagka-problema, lipat ako sa kabila. Ayoko na dito, na-offend ako, lipat ako sa kabila. Hindi ako nabibless dito, balik ako doon. So hindi ka pwedeng ganun. Kasi if you would apply that sa tao right now, so for example, kasi mag-example. So for example, si Juan. Meron siyang asawa ni si Juana. Si Juan, isip niya na ayoko na kay Juana, lipat ako sa ibang bahay. Siya naman muna yung asawa ko. Ay, hindi pala to fitting sa akin, balik ako kay Juana. So pag inisip natin na ganon yung pag ganon yung perception natin towards the church, towards Christ's body, we would be homewreckers. So pag umalis tayo sa isang simbahan, move on, check other churches, doon tayo mag-minister, doon tayo magkakaroon ng ministry, magso-small group tayo doon, while leaving a different family behind, we would be homewreckers. So yun yung sinasabi dito. Tas sinulat ko pa dito, some lives, so still talking about purpose, some people would struggle. Some people would have it easy. Yung iba mayaman, yung iba mahirap. So tatanong mo, Panginoon, ito ba yung purpose ko? Most likely, oo. Would you blame God? Siyempre dapat hindi. Kasi that is the role that you were assigned to in this world. Pero hindi gusto ng Panginoon na ikaw maging mahirap ka forever. Kasi nga, sinasabi niya sa John 10:10, He wants you to have a life that is abundant and overflowing. Some would have different careers, yung katulad ng sinasabi ko, pero God has told you and me, sa Matthew 25, yung Great Commission, na despite what you are going through, kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, huwag natin kalimutan na yung goal is for us to go out and make disciples using our testimony. Kung naghihirap tayo, use that. Kung maganda buhay mo, use that. Hindi ibig sabihin, yung lie dito is, I don't measure up because I don't have anything to offer. Dahil ganito lang ako. That is a lie. Kasi yung testimony mo, it can be used to inspire, to encourage, to uplift, and to be a tool for other people to know Christ. So wag nating ibelittle wag nating sabihin na ito lang ako, I will not amount to anything. I will have no purpose in life. Wait lang. So sinasabi din sa Romans 12:6. So ito mga side note lang. So nag-start tayo 11, so dapat by 12 tapos na ako. So Romans 12:6, sinasabi dito, we have different gifts. So sa church, hindi pwedeng lahat ay nasa worship team, hindi lahat pwedeng nagpi-preach, hindi lahat nagtuturo, hindi lahat custodian, hindi lahat attenders, hindi lahat pwedeng nagluluto. So each and every one of us has a different talents and has different gifts. So ang sinulat ko dito, so wag natin i-down yung sarili natin na we have to keep up with others dahil nakikita natin na they have the perfect life. They have it all. Yun yung sinasabi ni Dad dito palagi na wag niyong tignan yung buhay ni pastor na
wala na akong mabigay kay pastor kasi feeling ko nasa kanya na lahat. Nakuha niya na lahat ng gusto niya sa buhay. Pero if you would, I was given this outlook nung tumatayo ako dito last Sunday, sa prayer meeting, tas ngayon ulit, na a tap on the back saying, you did good. Tapos magbibigay kayo ng feedback. Pastor, parang kay Dad, ngayon ko lang naisip na yung ganun kaliit na bagay, na saying na, Pastor, thank you. Kahit nagjo-joke lang, last time nagjo-joke si Jovi na bless po ako sa message niya. Yung ganun katiting na word lang, it would lift up the spirit of the people who are being used by God. Kasi hindi biro yung tatayo ko dito, you lecture about things na hindi mo naman master. Tapos, for example ako na hindi naman ako aral sobra sa Bible, pero God has given me an opportunity to seize the moment and let my light shine. So yun lang yung in hindsight. Naiisip ko lang ito na huwag nating hayaan na dahil hindi natin nakakamit yung mga bagay na nakakamit ng ibang tao, isipin natin, we will amount to nothing. Na I will be belittled, I will stay here in this corner, I will sulk, ganito na lang ako forever and ever and ever. You have your own purpose. Kung ano man yung purpose mo, you strengthen it, you love it, you embody it, and of course, you thank God for it. Kung ano man yung ministry mo, kung ano man yung blessing, kung ano man yung challenge na dumadaan sa buhay mo, you thank God for it. And then, kapag hindi mo naisip yun, pag pumapasok na sa isip mo na, hindi, nagawa ko na yun before. I lost. I failed. Sang sasabihin mo na, ano pang use ng mga sinasabi mo ngayon? Sinubukan ko na yan, na-defeat na ako sa buhay, nag-struggle na ako, na-challenge na ako, at natalo ako. Pag ginawa ko ulit yan, I will still become a loser now. So yung third lie is, what's the use? I was a loser then, I will be a loser now. But we reverse it, we say the truth that Jesus promises you a positive future. So, nalaman mo na yung purpose mo. Let's say, nakita mo na yung purpose mo, I know what to do, God's told me what to do. Pero sinubukan ko na nag-try na ako mag-witness, nag-try na ako mag-invite, pero nire-reject lang ako. So how do I move forward? Ayoko ang hirap masaktan. Ang hirap ma-reject. So ayoko na lang mag-try. Pero ang sinabi na nga ng Panginoon, He already has put your past behind you. And sinabi niya na sa'yo, through the wisdom and insight, na you have a purpose. So ngayon, sinasabi ng Panginoon sa'yo, sa atin, na I still have a future for you. And it's a good one. It's a positive future. Sinasabi sa Jeremiah 29:11, na hindi natin kailangan alalahanin yung future natin. Kasi it's been set for us. At yung future ng Panginoon sa atin, yung plans ng Panginoon for us, is good. It's the best that we can get. And then, hindi ko pala nasulat yung verse. Philippians 3:13, sinasabi dito. Give me a moment. Baka lang mali mabasa ko eh. Philippians 3:13, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. So yung sinasabi ng Panginoon dito, you focus on those things that are ahead. Huwag kang mag-settle for those things that has happened already. Pero mag-look forward ka dun sa mga bagay na mangyayari pa lang. Kaya sinabi ni Paul to, kasi alam niya na mag-worry tayo about the past. We would be stuck, we would be miserable, and we would be shackled, we would be binded by the things that has happened in the past. Na mahihirapan tayo mag-move on. Kasi every time mag-step forward tayo, papalingon tayo na nasubukan ko na to. Last time I step forward, nadapa lang ako, pinagtawanan ako. So what's gonna change? Pag ginawa ko siya ulit, if I step another step, paano kung madapa ulit ako at pagtawanan lang ulit ako ng tao? Kaya sinasabi ni Apostle Paul to na, wag nyo nang tignan, wag na nating tignan yung nangyari before. Tignan natin yung posibleng mangyari at yung plano ng Panginoon para sa atin. Because some of us know what rejection has done. So what's the use? So my future is going to be like my past. Yung kinikwento ko sa inyo last Sunday, na nung na-kick out
Well, actually, na-kick out naman talaga ako. Nung na-kick out ako sa FPU, naisip ko, hindi talaga ako mag-excel sa studies. Baka sa ibang bagay ako mag-excel. So, what my future is, kung ano man yung future ko, it's gonna be similar to what has been my past. Kung ano ako ngayon, ganun din ako bukas, wala na magbabago. I was a loser as a kid. So, some people would think I was a loser as a kid, binubully ako. Hindi naman ako yung sikat, hindi ako yung popular kid sa school. Isasabi dito na my marriage didn't work. Naghiwalay kaming mag-asawa. So, walang future yung Panginoon sa akin. Baka meron akong gift of singleness, mga ganyan. Pero, so, ang ginagawa mo, kina-curse mo na yung sarili mo. So, I tried this, I tried that. Baka, nag-try na ako mag-reach out sa anak ko before, pero it didn't work. Dinanay niya lang ako, nireject niya lang ako. So, hindi ko na siya magiging ka-close. Nag-try ako mag-apply, hindi ako nakapasa. So, di na lang ako mag-a-apply sa kahit saan. Nahirapan ako sa exam na to. Baka sa susunod na exam, mahirapan din ako, magda-drop na lang ako. Hindi na lang ako mag-aaral, magtatrabaho na lang ako. So, those are the kinds of rejections that we come across on a daily basis. So, I go to the pinnacle of my career and people I trusted betrayed me. I tried to fall in love, but the people I fell in love with cheated on me, replaced me with someone else. Mga ganyan. So what's the use? Ano pang purpose ko in doing and trying to be better, to think a different future for myself? So ang nangyayari sa atin, dahil doon, dahil sa past natin, dahil sa first lie, na I don't measure up because of my past, nawawalan, nababawasan na yung tiwala natin sa Panginoon. Hindi na natin pinagtitiwalaan yung Panginoon na kaya niya pang baguhin yung buhay natin. We go on a daily basis, isipin natin na, hindi, ito na lang ako. We set the standard for ourselves. Hindi na natin nakikita yung standard ng Panginoon. So ang gagawin mo na lang, you play it safe. So sinasabi ko kay Man, nung binabasa ko parang ginawa ni Dad para sa akin kasi yung nakasulat dito. So you know what, you play it safe, you play it passive, you don't take a risk, you just plan out your time. Tapos nakasulat dito, it's sort of the 26-year-old version of playing video games. Na ang tanda-tanda mo na, yung oras mo, parang sa waking hours mo, siguro 14 hours kang gising. Sa 8 hours mo, ang ginagawa mo lang, naglalaro ka lang. Kasi you want to play it safe. Hindi, ayoko nang mag-risk, ayoko nang sumugal, ayoko nang magtiwala kasi na-reject na ako before. Wala nang, hindi imposibleng ma-accept pa ako ng mga tao. Imposibleng makuha ko pa yung gusto kong trabaho. Imposibleng ma-promote ako. Imposibleng bigyan pa ako ng Panginoon ng magiging asawa or magbibigyan pa ako ng anak or whatever. So, dahil doon, sa past natin, we just play it safe. We just live on a daily basis, one day at a time. You start to be contented. At hindi lang contented, pero you start to, letter C yun start to be complacent. Hindi ka na nagtatry to be better. Yun na yung nangyayari sa'yo. So naisip ko, naalala ko dito, kasi nung tumatanda kami sa batch namin, merong game na ang tawag doon Pokemon. So yung Pokemon, bibigyan ka ng starter, basta bibigyan ka ng monster, tapos ile-level up mo yun, lalaban ka, and so on and so forth. Nung tumanda ako naisip ko, papalakasin ko muna tong character na to before ako mag-explore ng world para by the time mag-explore ko yung buong map, hindi na ako mahirapan. Ganun yung sinasabi dito. Na you just settle. Parang nagpaplano ka na lang. So yung goal ng Pokemon is for you to decide kapag mahirap na, paano mo gagamitin yung mga items mo, ano yung certain attacks na gagamitin mo. Ganun din sa buhay. Pinaplano mo lang palagi. Puro ka plano. Nauuna yung bibig mo sa gawa mo. Wala kang kapupuntahan. Yun yung sinasabi dito. Okay, just keep on planning and planning and planning and planning and planning. Plano lang yun. Tapos di mo naman gagawin. You'll be stuck. Mayroon ako sobrang matagal na ako ini-encourage na maghanap kayo na ibang trabaho kasi stuck ka na dyan. Sobrang tagal mo na dyan, gusto na ng Panginoon pagpalain ka, kaso ayaw mo umalis. Ang daming opportunities na tatakot kang umalis kasi nagsettle ka na.
Tapos the other day, the past week, send siya sa akin ng message. Kuya Mike, may sinend siya sa akin picture. Sinend niya na yung resignation letter. Tapos sinabi niya, naibigay niya daw. So sa akin na-bless ako doon kasi minsan yung resignation letter na yun, it's a sign of, it's a leap of faith. Yun eh. Kasi you don't know what the future holds, pero you know who holds your future. Yun eh. So kapag bibigay ko to, syempre you will plan. Mag-iipon ka before you do that. Mag-apply ka. Na Panginoon, ito yung gusto ko makuha. Alam ko, ibibigay mo to sa akin. Nakukulangan na ako alam ko sarili ko, nababawasan na yung pananampalataya ko. So I will listen. I will do this. Ikaw na bahala. Pinagpipray ko naman. So, God willing, pinagpipray ko din na makahanap siya ng better opportunities. So, ganun yung sinasabi dito na because of the rejection that we have encountered in the past, hindi na tayo nakaka-move forward. Nagpa-plan na lang tayo na, hindi, ito gagawin ko to bukas. Pero tomorrow comes, hindi, bukas na lang ulit. So, ang tendency natin, we procrastinate. We just settle. We start to settle. Jesus promises a positive future. Tapos, notice, we're back in Him. So, dun sa verse, sa Ephesians 8, in Him ulit. Ang sinasabi dito, we have obtained, in Him also we have obtained an inheritance. Having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, to the end that we who were the first to hope in Christ would be the praise of His glory. So how did we get that inheritance? So yung message dito, nakasulat dyan. You are worthy. So you are worthy to have a good future. You are worthy to have a positive future. You are worthy to have a good purpose in life. And you are worthy, point 1, to be free. Yung sinasabi na po, you are worthy. So how did we get that inheritance? Biglaan lang ba naisip ng Panginoon na feeling ko itong tao na to, he deserves goodness in his life. He deserves to be happy. He deserves contentment or satisfaction in his life. Hindi yung last minute. So, sinasabi dito, having been predestined. So, ang definition ng predestined sa Merriam-Webster is this: determined in advance by divine will or fate. So, having been predestined or having been determined by God, according to God's purpose, who works all things, everything, He makes it work, lahat ng bagay, pinaplano niya, after the counsel of His will, na pinag-isipan niya maigi, He delivered, parang nagpunta siya sa isang room, He planned it, He focused, He meditated. Ito yung naging resulta, to the end of the purpose, that we who were the first to hope in Christ should be to the praise of His glory. Plinano na lahat ng Panginoon. Lahat ng to, sinabi niya na sa umpisa, itong tao na to magiging worthy siya. Pag pinanganak to, if he was born into this world, he will have a good purpose. He will be free, and they will have a positive future. So plinano na ng Panginoon, way, way back, na dahil sa purpose na binigay niya sa'yo, dahil sa freedom na binigay niya sa'yo, dahil sa positive future na ibibigay niya sa atin, mabibigyan natin ng glory yung Panginoon. Kasi sabi dito, the end or the purpose that we were the first to hope in Christ should be to the praise of His glory. So lahat ng to, plinano ng Panginoon, for us to glorify God, for us to praise Him. Hindi for us to sulk, hindi for us to be sad, tas hindi natin inisip natin na pinaparusahan tayo ng Panginoon. Hindi. Yung sabi ng Panginoon, meron kang positive future, plinano ko na yan, bago ka pa ipanganak, bago ka pa maging thought sa magulang mo, para mag-glorify mo ako pagdating ng panahon. So this was God's plan. He wanted to give you an inheritance. Yung Tagalog ng inheritance, parang ang pagkakaintindi ko, mana yung pwede mong manahin. So binigyan ka niya ng mana, naka-ready na yung mamanahin mo. He wanted you to know that there is a future, and the good one. There is something that you receive now that is bought or purchased by someone else that has blessed and impact. Yung sinasabi dito, na yung inheritance na nakuha natin sa Panginoon,
ang nagbayad nito, yung cost ng inheritance, was Jesus Christ. Na nabili at nabayaran na ni Jesus Christ when He died on that cross for us to be blessed and for us to have an impact on other people's lives. Kaya nga yung vision statement natin is connecting people to the Lord to impact their world and beyond, to have a good impact. And the message here is that you are worthy. Hindi gagawin ng isang tatay, for example, si dad. Alay ko naisip yung kay Abraham and Isaac. Kung for example ako magiging tatay ako balang araw. Parang hindi ko kaya na i-give up yung anak ko para sa buhay ng ibang tao. For example, yung kay Abraham and Isaac, umakyat sila going up the hill. Si Abraham, meron siyang rope, meron din siyang kutsilyo. Si Isaac, alam niya na meron silang isa-sacrifice. So they go up the hill, tinatanong ni Isaac, tayasan yung isa-sakripisyo natin. May kita mo, secret surprise. Ganyan, sinasabi ni Abraham. Sumabot sila doon na yung stone, kung saan nila nilalagay yung sacrifice. So, unti-unti, tinatali na ni Abraham si Isaac. Tayasan, anong ginagawa mo? Anong nangyayari? So, isipin mo lang, yung batang lalaki na yon, hindi niya alam kung anong nangyari, pero si Abraham, alam niya na sabi ng Panginoon, i-sacrifice mo yung anak mo na yan para sa akin. So ako hindi ko ma-imagine na magagawa ko yun. Parang kahit nga si dad, hindi ko maisip na kaya niyang gawin yun. So, kung kinaya ng Panginoon yun, to give Jesus Christ His only begotten Son, wala siyang hindi kayang gawin for us. So yung positive future for us to hold on to as a promise from God, hindi siya mahirap gawin. Kasi nga, He has already given His only begotten Son. Na kung ikaw meron kang anak, meron kang kapatid, meron kang best friend, meron kang asawa ngayon, would you be able to do that? Would you be able to sacrifice that loved one of yours for the betterment of someone you know? Ako, I really can't. Parang I can't wrap my head around the idea that I would need to do that one day. Which is, ang kagandahan doon, hindi na kailangan. Kasi nga, ginawa na ni Jesus Christ yun. So, sinulat ko dito kasi naisip ko magandang joke. So, hindi gagawin na isang tatay ang ibigay ang anak niya para lang sa wala. So, it has a purpose. So, kaya, sinasabi ko sa sarili ko, kaya hindi ka pulot sa tayo ng kalabaw. Kung ganun man, kung pulot ka man sa tayo ng kalabaw, may purpose pa din yung Panginoon sa'yo. Napulot ka pa din for a purpose. Na kahit sa ganun ka nang galing, even though you have a bad background, even though you have a bad history in life, even if you're going through certain challenges on a daily basis, hanggang ngayon, sinasabi ng Panginoon sa'yo, despite all that, you are still worthy. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So you get an inheritance based on relationship. Parang yung sa prodigal son. So binigyan nung tatay ng prodigal son, yung ari-arian ng prodigal son. Yun yung inheritance. Pero yung sa atin, it is based, yung inheritance ng positive future, it is based sa relationship natin sa Panginoon. Kasi we once accepted Him, we once believed in Him, and accepted Him as our Lord and Savior. So, hindi siya worthy, hindi ako worthy, hindi tayo worthy because of performance. So, you are worthy, we are worthy because of our relationship in Christ. So, kanina umaga, may tinanong ako kay Jovi na, ano yung reason bakit kayo kasi meron siyang kinikwento before na merong Christmas party sa Cardinal, sa hospital, na sumayaw sila, special number sila. Sinaalala ko dito, yung I am not worthy because of my performance. Naisip ko, a lot of people, lalo na sa trabaho, nung Christmas time, dahil nagbibigay ng Christmas bonus, ang ginagawa ng mga tao, sasayaw sila. Dahil magpa-perform, tapos bibigyan sila ng bonus ng mga bosses nila, ganyan. Kaya natanong ko si Joke, tapos tinanong ko, ano yung purpose nun? Bakit kayo pinasayaw? So what do you get out of it? Is it parang initiation ba yun? Binubuli lang ba kayo? Hindi. Parang ang price nila for dancing, for mga 3 minutes, mga ganyan, for a whole song, is 1,000 pesos. Tapos ilang kayo? 6? 7? 8? 13 people sila.
13 people silang sumayaw in front of the whole hospital, tas ang binigay lang sa kanila, 1,000 pesos. Hindi 1,000 pesos each, 1,000 pesos for all 13 people. So yung worth nila, parang, kung ano man yun, yung 1,000 divided by 13, kung ilan man yun, ganun lang yung worth ng sayaw nila. So sa atin, nagtatrabaho tayo, kasi ang ina-assume natin, we work hard, we get promoted, we get paid. So, we are worthy doon sa trabaho na yan kasi we are working hard. Pero dito, yung inheritance, yung mana ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, grabe first page pa lang yan. Yung mana ng Panginoon sa atin, hindi siya dahil mababait tayo. Hindi dahil palagi tayo nag-a-attend ng service. Hindi siya dahil palagi tayo nagpipray. Hindi dahil palagi tayo nagbi-devotion. Hindi. Dahil meron tayong relasyon sa Panginoon. Dahil meron tayong personal relationship sa Kanya. So when you feel loved, you can love more. So now what I can tell you is when you understand that you're worthy, you may find yourself reading the Bible more, praying longer, and enjoying it. So you start to listen to worship songs na hindi mo na lang siya pinapakinggan dahil ito yung narinig mo sa cafe o sa restaurant. O hindi dahil meron kang friend na shinare to, kaya feeling mo pag pinakinggan mo, holy ka na at Kristiyano ka. Hindi. So dahil worthy ka, nararamdaman mo na mahal ka ng Panginoon. Kaya nagbabasa ka ng Bible kasi you are worthy. You feel like you want to do this. At na-enjoy mo siya. So, yung sinasabi na dahil you are worthy, you may find yourself reading the Bible more, praying longer, enjoying it, attending small groups, attending services, committing your life to the Lord. Usually, dahil alam mong worthy ka, side effect na to. Kasi kumikilos na yung Panginoon sa buhay mo. So parang pag in love ka, you tend to smile more, you tend to give more, you tend to be more happy most of the time. Tapos you may also find the alarm doesn't go off and you don't have time to read kasi may late ka na sa work. So hindi ka na makapag-devotion, hindi ka na makapag-Bible reading, hindi ka na makapag-pray. Tapos masasabi mo lang sa sarili mo, dahil worthy ka, Panginoon, thank you kasi alam ko that you would still love me kahit hindi ko to nagagawa. Dahil na-late ako ng gising. Similar to a child doing something a parent doesn't want them to do. Ito. Wait lang. So, parang kagabi, message si Ma na parang mahirap yan mag-preach dahil pagod ka, puyat ka, ganyan. Tapos, kulit niya, tapos nakaalis na ba kayo? Nasa bahay ka na ba? Ano oras kayo uwi? So, message siya ng message. So, naalala ko yung magandang example na to, na kahit dati, nung hindi pa ako pwedeng umuwi ng sobrang late, umuwi ako dati mga 4, kasi dad hindi nakakatulog. Pwede niya naman akong pagalitan eh. Pwede siyang magalit, pwede niya akong hindi na paggamitin ng kotse, pwede niya akong i-ground na for the whole week or kung kailan niya man gusto. Pero ang sinasabi ng magulang natin, dahil mahal kita, okay lang yan. Naiintindihan kita. Ganun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi porket hindi ako naka-attend, but it's not an excuse. Hindi ko sinasabing okay lang hindi mag-attend ng services, okay lang hindi mag-attend ng small groups, okay lang hindi mag-devotion, okay lang hindi mag-pray. Hindi ganun. Kasi dapat ginagawa natin yun. Kasi nga, mahal natin yung Panginoon. Mas kinikilala natin siya. Sinasabi lang ng Panginoon, dahil hindi mo yan nagagawa, I understand you. I completely understand. So ito pang isang example. I missed a wonderful time with you, but I don't think I'm going to have a flat tire. I don't think I'm going to have a bad day. I don't think the thing is going to go bad because I didn't have my quiet time. Na actually dati, yung sinasabi ko din sa mga nilead ko before, dati ganun ko tignan yung kasalanan. Na kunyari, may ginawa kang kasalanan, may ginawa kang masama, na ang gagawin ng Panginoon, paparasahan ka niya. So, babagsak ka sa exam mo, mapapangga ka, malilate ka, mananakawan ka, masira yung everything would go south pag may ginawang kasalanan. Pero ang sinasabi dito, pag hindi, for example, kunyari hindi ka nakabasa today ng 2 chapters. So tomorrow you have to read 4 chapters. Sinasabi dapat ang understanding natin doon, legalism yun. That's not how God works. Hindi ganun kumikilos yung Panginoon. Hindi dahil na-miss mo ito, kailangan mong bumawi. Hindi siya parang tulog na, actually para siyang tulog na kapag na-miss mo to,
hindi mo na mababawi yung tulog. Para siyang oras kapag you spend your time here, hindi mo na siya mababawi sa ibang bagay. Kasi you've spent your time. Yun yung sinasabi ng Panginoon na hindi, ibig sabihin na you missed a few chapters today, kailangan mo siyang bawiin tomorrow. God's heart, more than anything else, when you read the Bible, He wants you to hear His voice. He wants you to hear His love. He wants you to hear His reproof. He would far more you read 3 verses and apply to them, because when you respond to the truth, you get more light. So mas okay pa sa Panginoon na magbasa ka ng isang chapter o 5 verses today, i-apply mo, kaysa magbasa ka ng isang buong book, tas hindi naman nagre-reflect sa testimony mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi mo kailangan basahin yung buong Bible just to say na nabasa ko yung buong Bible. You brag about it, pagmamalaki mo sa mga tao. Pero yung lifestyle mo, hindi naman nakikita doon yung Christ-like mo, character. So ang sinasabi ng Panginoon, ganun. He wants us to know Him more. Tapos, sinasabi dito na, I'm making progress. One of the most glorious things that happens in your life is when you begin to believe that you're free, that you're needed and you're worthy, apart from your performance. God loves you. Sinasabi sa John 8:31-32 na the truth will set you free. Sa 32 sinasabi yan. Na coincidentally, yun yung pangalan ng church, nung school na Kalayaan that changed the trajectory of my career. Na kung di talaga dahil sa Kalayaan, sa college na, malamang I would still be applying sa schools hanggang ngayon. No? Kaya masyadong maganda para sa akin yung John 8:32. Kasi because of that school nga dahil sa Kalayaan. Anyways, you know what it does? It frees you to receive love, and it frees you to love people. Paul was enamored with God's grace. He was overwhelmed. In fact, if you really want to be humble, you catch glimpses of the overwhelming, unconditional, unmerited grace and favor of God. What you say is, I am worthy, but I feel so unworthy, but you could declare that I am, therefore I receive it. So, mas matatouch ka, knowing na unworthy ka, buong buhay mo, minamalit ka ng mga tao, they think little of you. They think na you will not amount to anything. Pero sinasabi ng Panginoon sa'yo na kamahal-mahal ka, you are good enough. You are the best there is. And you are worthy, kaya dapat kang mahalin. Kaya dapat mong sipagan, dapat mong ipakita sa mundo na worthy ka kasi sabi ko yun sa'yo. And then, I'm okay, masasabi natin, dahil okay na ako, I have a purpose, I'm worthy, isipin ko, okay na ako dito. I will stick to this. I will take this, I will put it in a box, I will sit on it, I will be satisfied my whole life. Okay na ako sa comfort zone ko, I'm satisfied where I am, and then, I'm safe here. Okay na ako dito. Pero line number 4 is, I don't want to get hurt, I don't want to risk again, and I don't want to step out like you're saying. So, ang sinasabi ng last lie natin for over itong series na to, na, I don't want to get hurt again, it's not worth it. So, dahil pinagdaanan ko na yan, sinabi mo na sa akin na worthy ako, okay na ako doon. I will settle. I will stick to this, I will settle with this. At least alam ko na worthy ako. Okay na, tapos na yung usapan. I don't need to hear anymore. Kaya mo yung ginagawa kasi nga, you still have that past with you. So, ang sinasabi dito, na promise ng Panginoon, is Jesus will never ever reject you. So, yung Panginoon, hindi siya katulad ng ina-applyan mong trabaho or ng boss mo na ayaw ka bigyan ng raise, ayaw ka bigyan ng promotion. Hindi siya katulad ng anak mo na dinedeny ka of the love you deserve. Hindi siya parang course sa school na gusto mo makuha pero ayaw kong i-admit. So, hindi siya ganun. Yung Panginoon, whatever it is, He will not reject us. Jesus makes a promise to you. He says, I will never ever reject you. Notice how this section opens. He's still in this one. Yung long sentence. So, sabi sa Ephesians 13,
14. Ayun, next na yan. Wait lang. So in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. So, kung papasin natin, lahat ng verses, it points to God being glorified in every verse. Hold on. So, in Him, yung sinasabi dito, in Him you also, so, i-dissect natin yung verse. In Him you also. Yung also doon, ibig sabihin, kasama na natin yung Panginoon dito. Ito yung part natin. Ito yung part natin sa promise ng Panginoon. After listening to the message, after you heard the word of truth, after you heard, so tayo yun, nakinig tayo sa word of truth, which is the gospel of your salvation. Yun yung word of truth. So kanina, nung inaaral ko to, nung kagabi pala, hindi ko magets. So paulit-ulit, ano bang sinasabi? So inaaral ko kanina, gets ko na. Nung kasama natin yung Panginoon, nung naniwala tayo sa Panginoon, kasi nakinig tayo sa word of truth, na yung word of truth is the gospel of your salvation, in whom you also believe, tayo, naniwala tayo, yun yung first act natin. Ano yun yung second act natin? The first one is we heard the message. The second one is we believed. Yung third is naman, we were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. So yun na yung parang sinecure na ng Panginoon, yan, which is the message that God wants to tell us. Sinecure na ng Panginoon na yung inheritance na gustong ibigay sa'yo, nakuha mo na the day you believe, the day you heard the message. And that was also the same day that I sealed the promise within you. And then he describes in verse 14 what this Holy Spirit of promise. So sino yung who? So verse 14, who is the guarantee of our inheritance? Yung who dyan is the Holy Spirit. Was given as a pledge of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Yan. Yung guarantee, yan yung pledge. Tama ba? Tama. Guarantee yung pledge. And then, so sinasabi sa verse 14, na yung inheritance na yan, yung promise ng Panginoon sa'yo na I will never ever reject you, I will secure you, I will love you to the end of time, nakuha mo na yan. Na-pledge niya na yan sa'yo, na-promise niya na yan sa'yo. So you don't need to worry. So it was accomplished. So the word here, sealed, in the Roman, would meant to finish a transaction. So parang naikasana na yun yung term ng isang nilead ko na, nakasako na yung resignation letter. Nabigay ko na. Sureball na, so wala nang makakapag-deny nun sa akin. It was a sign of ownership, a sign of security. A document would be placed and they would close the document and then they would use some wax and then seal, often in a ring, and then hindi na siya mabubuksan ng ibang tao. So because of this promise, binigyan na tayo ng promise ng Panginoon na kahit anumang pagdaanan mo sa buhay, I will always be there, I will never reject you, and I will secure you. You will always feel secure. Yung seal na sinasabi dito, it's the seal of authority. To say to us, it is finished. Nothing can ever change yung transaction na yan. Yung usapan natin yan between us, wala na makapagpabago niyan. And what God is saying is that, I will never, paulit-ulit tayo na, pero maganda kasing panghawakan yung promise ng Panginoon na I will never ever reject you. So come what may, kahit ano pang magawa natin, God will always tell us, you are secured within me. I will never ever let you go. So the God of the universe, creator of all things, sinecure ka na. So parang, for example ako, nung nagkakilala kami ni Jovi, nung palagi ko sinasabi, inaantay ko lang yung oo mo. So pag nakuha ko na yung oo mo, tapos na usapan. Ikaw naman yung mag-iintay, ako naman yung mag-iintay ng oo mo ulit. Tama ba? Kasi syempre, pag manliligaw ka, you ask, inaantay mo na sagutin ka. So the next step doon is yung magpo-propose ka, and then yung next step is yung magpapakasal na kayo. So, isipin natin yung the God of the universe, the creator of all things.
Sinabi niya sa'yo na kahit anuman mangyari sa buhay mo, right now, later today, next week, next year, you're already secure. Hindi mo na dapat ever ma-feel na rejected ka. So that's the message. You are secure. The world and everyone in it may reject you. So, but God never will. So, anong nangyari sa atin? Despite this, natatakot pa din tayo. Natatakot pa din tayo to take that leap of faith. Natatakot pa din tayo to share our testimonies. Natatakot pa din tayo to involve in ministries. Natatakot pa din tayo to commit na mag-attend ako every Sunday. Natatakot pa din kayo na gumising na maaga every Sunday to attend service at the right time, ng 10:30. Natatakot pa din tayong mag-spend ng hours na pumunta sa prayer meeting to pray for one another. Kasi kaya sa ginagawa ko to, dapat natutulog na lang ako. So, natatakot tayong isugal yun kasi baka masyado tayong mapagod. Natatakot tayong magbigay ng offering, magbigay ng tithes. Kasi ito na lang yung meron ako, mauubusan ako. So, despite all the promises, despite all the points, despite all the truths that God has given us, you are free, you are needed, you are worthy, you are secure. Despite all of these, some of us, ang tendency natin na, ayoko pa din. Wala pa din akong tiwala sa Panginoon. Mas magtitiwala pa din ako sa sarili ko. Mas magtitiwala pa din ako sa kaya kong gawin. Mas magtitiwala pa din ako sa nangyari na sa akin, sa experience ko, kasi subok na yon. So I will not try. I will not take a leap of faith. Kasi natatakot ako ma-reject. Kahit sinasabi sa iyo ng Panginoon na hindi ka na nga ma-reject, secured ka na. Kahit sinasabi ng Panginoon na worthy ka, you have a purpose. Na kailangan kita. At malaya ka. Still you have that restriction sa sarili mo na, hindi, ayoko pa din. Nakakatakot kasi. So what God did, the Spirit of God came into your mortal body and you were sealed. That's a down payment. The earnest money that all that inheritance, all of heaven, all the promises, all the good things God has for you. Sinasabi niya, papatikimin kita kung ano yung prepare ko para sa iyo. What I have in store for your life. You're sealed. My promise is within you. You are my child with a view toward what? With a view toward redemption. So yung sin, dahil nakilala tayo sa Panginoon, we were redeemed. Now we can claim yung inheritance natin that God has given. You have been redeemed, but we will be fully redeemed, and the earth will be redeemed, and there will be a new heaven, a new earth, and Jesus, and no sun, and no moon. And there will be no need because He will be the light, and we will be with Him, and no sorrow, and no tears, and rejection. Na in the end, dapat naman talaga, yung goal natin is for Christ to live in us, for other people to see that, so we can do the Great Commission. So we can go out and make disciples, baptizing other people in His name. So God lives inside of us. So we are a New Testament believer. The very person and presence and power of Jesus, in the person of the Holy Spirit, who, like the Son and the Father, is fully God, and He dwells in you. So yung lahat ng promises na to, lahat ng truths, lahat ng messages na gustong sabihin sa atin ng Panginoon is for us to be reminded na God already lives in us. You talk about precious, you are His temple, you matter, you are worthy, you are free, you are needed. Sinasabi niya to lahat sa atin. Pero still, hindi pa din natin magawa yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Here's the challenge. So, isipin natin para tayong may sakit. We have been given a disease, yung katulad ng sinasabi ko ng prayer meeting, yung lesson ni Kuya Roland ng prayer meeting, na sin is like, yung nakukuha natin out of sin. Nung makasalanan pa tayo, yung nagbibigay sa atin ng energy, yung sin. So dahil nagkakasala tayo, lumalakas tayo, hindi yung Panginoon yung nagbibigay sa atin. Dahil makasalanan pa tayo. We had the spirit of disobedience. Na yung pinag-uusapan namin dati sa men's, yung kahit katiting na disobedience
sa Panginoon, sa local governments officials, sa government officials, o kung kanino man, sa teacher, sa kung kanino man, yung maliit na disobedience opens a tiny window for Satan to come into our lives, disrupt everything, and cause chaos. Isipin natin ganun tayo. Before we were sinners, we were sick. Kasi sabi ng Panginoon, nakilala natin, we were given wisdom and insight, nakilala natin siya. We were given these promises. You've been given solutions, remedies. So, sa sakit mo, nabigyan ka ng gamot, ng proper medications. Sa questions mo, nabigyan ka ng answers. Sa problems mo, nabigyan ka ng solutions. Sa fear mo, nabigyan ka ng promise. Sa kakulangan mo, binigyan ka ng pledges. Lahat yan binigay na sa atin. So, nasa atin na yung lahat. Sabi nga ni Daniel Padilla. Nasa atin ang lahat. So, anong gagawin mo about it? So, all the promises you have, God has given you it. All the things you can do, that's what, you just, hintay ka lang, you're still scared, ayaw mo pa din sumugal, ayaw mo pa din kumausap ng mga tao, ayaw mo pa din i-share yung testimony mo, ayaw mo pa din mag-witness. Natatakot ka pa din mag-commit sa isang ministry, natatakot ka pa din magtiwala sa Panginoon. Despite knowing all these promises, despite having all these promises within us, all this knowledge, all this privilege, and what? Pagdadamot lang natin. So, kagabi, nag-uusap kami pa uwi, Joey. So, nung nakauwi ako, naisip ko ang selfish ko din yun minsan. Na there would be times in our lives, sa akin, sa buhay ko, tulad nung nag-aaral ako, yung kwento ko sa inyo last week, it was all about selfishness. All I wanted is to please myself. Kaya ako naglalaro kasi it was pleasurable for me. Matutuwa ba yung magulang ko doon? Of course not. Tutuwa ba sila na ginagastos ko yung pang tuition ko tapos na-computer lang ako? Of course not. Sinisip ko, yung ganong selfishness minsan, if God were to see us, well, He does see us naman. Pero if God were to be able to talk to us, na ang dami kong binibigay sa yung privileges, ang dami kong binibigay sa iyo ng pangako, ang dami kong binibigay na blessings sa iyo, na tapang, na lakas ng loob, na encouragement, tapos sinasarili mo lang. Ang goal ko, ang purpose mo is to give it to others. It's for other people to know about me. Where we sit here, every Sunday, uwi tayo sa bahay natin, kakain tayo. Another week ahead, papasok tayo school, magtatrabaho tayo. Tapos hindi naman nalalaman ng mga tao. Hindi nila nalalaman na Kristiyano ka. Hindi nila nalalaman na gusto mo silang sharean ng good news. Madalas sarili lang natin iniisip natin. As long as I have this within me, I'm fine. Pupunta ako sa langit, that's okay with me. Regardless if other people wants to know Christ, we wouldn't care. So what we care about is ourselves. Pero if you want to use these promises, kung gusto nating, kung naniniwala talaga tayo sa promises na binigay sa atin ng Panginoon, we would use it. Hindi natin to sasayangan, hindi natin to ipagdadamot. We will let our light shine so the world would see and glorify our Father who is in heaven. So let's all stand up as we pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ibinigay niyo po sa amin, sa mga pangako na ibinigay niyo din po sa amin. Panginoon, ito nga po ay tulungan niyo po kami na ito po ay aming maalala. Huwag niyo pong hayaan na lumipas ang isang linggo, itong araw na to, that we would not seize the moment to share the gospel, to share the good news, to witness to other people, to try to create new relationships, Panginoon, to lead other people to salvation. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mahirapan kami na ipamahagi itong lessons mo sa amin, itong promises. Yung message that we are free, that we are needed, we are worthy, we are secure, and help us to negate and to deny yung lies, Panginoon. I don't measure up because of my past. I don't measure up because I don't have anything to offer.
I was a loser then, I will be a loser now. And I don't want to get hurt again. It's not worth it. And at the end of the day, God, kayo lang naman yung makakapagsabi sa amin, kayo makakapag-encourage sa amin. At wala namang amount, wala na po kayong ibang mabibigay kasi you've given it all. And for the people here na you want to feel this power of God, you want to be free, you want to feel needed, you want to know that you're needed, you want to know that you're worthy, you want to know that you're secure. You need to trust God. Kailangan nyo silang tanggapin sa buhay nyo. You have to accept Him as your Lord and Savior. Hindi nyo siya pwedeng palaging... You can't always leave Him in the darkness. You have to face Him, you have to know Him, you have to trust Him, and you have to accept Him. At sa ating mga Kristiyano dito, parang wala nang pwedeng ibang masabi sa atin. Kasi itong mga verses na to, itong messages na to ng Panginoon sa atin. What Apostle Paul was trying to get across was, hindi na natin kailangan matakot. God dwells in us. The very person and the very presence of power of Jesus, yung Holy Spirit, God the Son, God the Father, the fully man, the fully God, nabubuhay sa atin. So, huwag nating aksayahin yung oras, yung opportunity when we meet new people, when we gather up with friends. We don't take the chance na, kuya, alam mo ba, Christian ako? Ano ba, na-encourage ako every time I attend service. Na-encourage ako pag na-attend ako ng small group. I just want you to know, I just want you to also feel that kind of gladness, that kind of bliss, that kind of encouragement sa buhay niyo. So pala yung sinasabi ni Dad sa akin na wag mong sayangin yung oras mo, Mikes. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoon. All of this, lahat ng promise, lahat ng sagot ng Panginoon, lahat ng reward, binigay na sa atin ng Panginoon. Huwag mong sayangin yung talent mo. Huwag mong ipagdamot sa Panginoon. Huwag mong ipagdamot sa ibang mga tao. Na sana, tayo, yung mga, those who have believed, already believe in Christ. As soon as we leave this place, as soon as we see other people, we would have the courage, we would have the tenacity, we would have the strength and the excitement na i-share sa kanila itong mga lessons na to. Kahit nga hindi yung lesson, pero yung testimony mo, yung magandang balita ng Panginoon na gusto naman talaga ng Panginoon na malaman nila. So let's not be selfish when we leave this place. So let's continue to pray. Panginoon, kami po muli ay nagpapasalamat. Sa araw na ito, we continue to ask for your guidance for the whole day. Continue to keep us safe. Prepare us for another week and help us to remember all these lessons. Tulungan niyo po kami na ma-impart ang mga lessons na to sa aming isipan. Help us to and continue to challenge us as well na to practice itong aming mga pinag-aralan. And keep us safe. Keep everybody blessed. Kung ano mang challenges pinagdadaanan ng bawat isa dito, guide them, make them feel your inheritance, Panginoon, yung inyong blessings sa kanilang mga buhay. And continue to guide us for the whole day. And ingatan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay din, Panginoon. All these things we pray in His name. Tayo po'y dumako sa panalangin para sa ating mga kaloob. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-iingat, gabay, lalong-lalo na po sa pagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan financially. At sa umaga din pong ito, ibinabalik namin ang bahagi ng pagpapala na aming natanggap sa inyo. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga Ika'y walang katulad, tunay nga Ika'y di nagbabago, mabuting Diyos.
sumpa kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Amen. Na-bless po ba tayo ngayong umaga? Amen. So bago po tayo mag-pray, remind ko lang po no, na after po ng morning service natin, meron po tayong ministries meeting. Okay? So kaya lahat na mga kabilang po sa ating ministry ng church, stay po kayo at meron po tayong meeting. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo ngayong umaga. Salamat nga po muli sa mensahe. Sa oras ito, Panginoon, dalayan po namin na ito po ay madala namin, Panginoon, sa aming pamumuhay, Ama, na ito po ay patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng encouragement na maging matapat sa iyo. Sa oras ito, Panginoon, dalayan ko po ang iyong pag-iingat sa bawat isa, Ama, sa aming paghiwa-hiwalay sa oras ito. Dalhin mo po ng maayos at ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga tahanan. Sa oras ito, Ama, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan namin kayo sa pangalan na aming Panginoon Jesucristo ang tagapagligtas. Amen. God bless you po. Magkamayan tayo sa bawat isa.